Here, Daniel chapter 6 verses 10 up to 11. Okay? So please help your seatmates kung nangita pa sila. And by the way, karong Sunday afternoon sa discipleship sa mga adults, please come early, okay? Nang inaot ko nga mga 3:30 makastarta, kay we will have an activity. So we will have a modified Bible quiz sa tanan nga mga adults sa ato ang discipleship. So tonight og ugma sugod na mo refresh og basa sa lesson 1, lesson 2 and lesson 3. Okay? Ang grupo nga mapilde mawala ang ilang kaluwasan, no? Okay? Sige, so let's have a wonderful time together. Let's have a fellowship and then kana mag-review ta para sa ato ang lesson. Okay, Daniel chapter 6 verses 10 to 11. 2 verses og atong pagadunganon sa pagbasa. Are you there? Say amen. Verse number 10, ang tanan, go. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. 11. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. The title of our message tonight, The Medicine for Worry. The medicine for worry. Father, I pray that through this message, Lord, ang tanan namong mga panginahanglanon, we will learn nga among itugyan diha kanimo. Salamat sa imong pulong nga buhi, salamat sa imong pulong nga gamhanan. Nangayo ko Ginoo karong taknas kagabion sa imuhang kapasayloan sa tanan namong mga sala. Purify our hearts, cleanse our hearts and cleanse our minds from all our sins. And I pray, Lord God, nga tonight, ang Holy Spirit maga-take control o magapataliwala sa matag usa sa among pagsimba karong taknas kagabion. And even, Lord, sa mga alampuanan unya, I pray nga ikaw maga-bless o magkiling sa imong igdulungog sa among mga prayer requests. Lord, kung doon na may mga Kristohanon nga naa sa mga problema karon, I pray nga through this message, Lord, we will learn to entrust everything to you. And we would be reminded, Lord, nga ang mga butang sa mong kinabuhi, wala sa mong mga kamot. Daghag mga panahon, Lord, wala gid mi mabuhat. Pero salamat, Lord, nga ikaw ang Dios nga makabuhat sa tanang mga imposibleng mga butang. Busa tabangi mi nga mosalig kanimo karon, just like what Daniel did. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. The medicine for worry. If you are here tonight and you've experienced nga mabalaka ka, taas kamot, nabalaka ka. Daghag mga panahon nga mabalaka ta. Mabalaka ta sa atong pamilya, mabalaka ta sa atong panginabuhi, mabalaka ta kay, people need assurance and we wanted to be assured, no? A study in 2012 revealed that 1 in 5 adult Americans was taking some kind of medication for fear, worry, depression, or anxiety. Spending for these types of drugs amounted to more than $33 billion for that year. Imagine para lang matambalan ang mga kabalaka, ang tao ning gasto og 33 billion. Can you imagine how many people are in the ocean, drowning in the ocean of worry? Worry is a reality in life. Kaning kabalaka, normal na sa kinabuhing Kristohanon. Walay ni isa nga dili mabalaka. And if we are not careful, worriness can lead to physical and emotional problems like getting sick or stressed,
Ang uban, kung mabalaka, magsigig kaon. Ang uban, masigwa na balaka, sige po kaon, no? Ang uban, mabalaka, dili katulog. Kasulay mo, anong dili ka katulog? Kay nabalaka ka ni Duterte nga tuwa sa Netherlands, no? Nabalaka ta sa itong naatay mga fears sa atong mga kinabuhi. And you know, dili na siya basta-basta church and basta kay ang Kristohanon, ang tao mabalaka, mutaas ang cortisol levels sa atong mga body kay mas stress ta. Di ta kasabot sa atong gibati. Sa puton ta pirmi. And salamat nga dunay mga tambal sa depression, salamat nga dunay mga tambal sa worry, sa anxiety. In fact, na mga tao nga maghikog tungod anang depression. Kanang ma-depress ka sa imuhang kasing-kasing, kanang depression nga, di gyud ka kasabot, pero imong bation, murag imong kasing-kasing, murag malumos. I felt that one when I was in Manila. Ang anak ni Pastor Sudi namatay, nagpakamatay tungod sa depression. Dili ni basta-basta nga mga balatian, church. Dili ni basta, and kaning tanan, realidad ni sa, even though we are speaking as we speak tonight, maybe some of you are experiencing these things right now. Nga di ta katulog, dili ta katarong og kaon, dili ta katarong og lihok, di ta katarong og hunahuna tungod aning mga kabalaka sa kinabuhi. And thank God for medicines. But more than these medicines, thank God for His promises that becomes a true medicine for worry. Ang tinuod nga tambal sa kabalaka, walay lain kundili ang saad sa pulong sa Ginoo. Daniel was surrounded by his enemies. Here in our text, we know this has been repeated many times sa youth camp, sa story sa mga bata. Kabalutan ni ining tanan nga si Daniel, mga kaigsunan, na unsa ang iyang kinabuhi nga sa dihang he was working in a strange and a foreign land. He was surrounded by his enemies in the government. Daniel was promoted, dunay hari, pero naay sunod sa hari, mao ang prime minister, o ang sunod sa hari, ang usa na pinakalabaw sa tanan nga mga under sa hari, walay lain kundili si Daniel. And Daniel was a Jew. Usa siya ka Hudiyo. And we are the Jews. Even before until today, the Jews are experiencing anti-Semitism. What is that term, Pastor? Anti-Semitism. That is hatred for the Jews. Muna ang propaganda ni Hitler during the time before World War II. Ang gibuhat niya para ang mga tao masuko sa mga Hudiyo. Iyang gipasanginlan nga, nganong napildi ang Germany sa World War II tungod sa mga World War I tungod sa mga Hudiyo. And so there arose this hatred to the Jews. Naay mga dapit sa Israel nga dili ka basta-bastang maglakaw-lakaw kay hadlok. Kay naay mo kalitlag luba nimo dadto. It's a very dangerous country. And we see mga kaigsunan, this anti-Semitism Daniel experienced, even though he was in a palace, he was in the highest position in the government. He was hated for being a Jew. He was hated for being promoted into a higher position rather than themselves. Dili mawala kaning inggit sa trabaho nga gipromote ang isa o niya, ang mga tao nga nasa ubos na inggit sila, nasuya sila. So ilang gipangitag dautan or gipangita anilag sayop si Daniel so that he would be dispromoted from the position. And so, the Bible says that he was promoted and he was hated. Og si Daniel, mga kaigsunan, usa siya kamatinud-anon nga alagad sa gobyerno. He was a faithful government employee. And ingon ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, in Daniel chapter 6, verse number 4, verse number 4, verse number 5, verse number 6,
until the succeeding verses, gipangitaan nilag sayop si Daniel sa iyahang record. If there is any corruption nga iyang nabuhat sa gobyerno, pero sa tanang record, niingon ang pulong sa Ginoo. Look at this, and I pray nga kitang tanan makaplaganta sa Ginoo sa atong mga trabaho nga faithful ta basta mga Kristohanon. The Bible says in Daniel chapter number 6, ingon ang Bible, Daniel chapter number 6, verse number 5, then said this man, we shall not find any occasion against Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Daniel chapter 6, verse number 4, the Bible says that they could find none occasion nor fault against Daniel, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Normal sa gobyerno ang korupsyon, laganap na kanang korupsyon sa una ra ng panahon, hangtod karon nakalala ang korupsyon, pero salamat nga dunay Daniel nganing barog. I'm amazed of the testimony during the time ni Duterte mag-meeting ang mga cabinet members. Then muingon si Duterte, kana lang nga atong sudan ron ha, utan, pinirito. Ug muingon si Duterte kasi iya ginang ibalik-balik daw og istorya ning mangaon daw sila dito sa palasyo kasi ang ginagamit natin pera ng bayan. Grabe nga klase nga kasing-kasing ba nga. Ambot na lang karon, unsa na niya itong panggobyerno karon. O magilom-hilom na lang ni sila, kaning mga taga-gobyerno, lami na gyud kay i-share, lami na lang gyud kay i-post, pero nalimot sila nga, ay, member man day ko sa gobyerno. Basin no niyag tangtangon ko. So lami na kay pisliton ang share, pero BBM ra gyud gyapon, no? The corruption is rampant and they do not like Daniel to be on the top. Kaya ano man, kung naas siya sa taas, mabuking ta, di ta kapangawat, dili ta kabuhat og insakto. And so, naningkamot gid sila nga, ibto nila si Daniel sa posisyon. And so, niingon ang mga tao, nagsabot ang iyang mga kauban, nga mga politician, niingon ang mga politician, wala tay mabuhat, bahin, batok kang Daniel, kaya wala tay ikakusar, batok nila, wala tay ikapasaka nga kaso, batok ni Daniel. So, ang atong buhaton, magbuhat tag bag-o nga balaod. And this is what the law that they are planning to pass and which it passed. Ingon ang Bible in verse number 5, ang ilang buhaton mga kaigsunan, dapat walay magampo sa ilang Ginoo for 30 days except nga kang haring Darius. And so a law was passed making prayer illegal. Ug ang punishment, wag ginada ang balaod. Illegal ang prayer. Unya, ang bayad sa pag-trespass sa balaod, death sentence. O unsa ang death sentence sa unang panahon, tambog ka sa langob sa leon. O dito mga kaigsunan, ang leon, dili na nila pagkaunon. For how many days? Kay para ang tao nga ibutang nito, sure gyud nga kaunon sa leon. In all these things, and we know the story, but in all these things, instead nga si Daniel mabalaka, instead nga si Daniel magkinabuhi diha sa kahadlok, Daniel's heart was filled with peace and courage that enabled him to stand firmly in his faith to God. Despite all these threats sa iyahang pagtuo sa Ginoo, he opened the windows. He prayed just like what he did aforetime. Kung dunay tao nga dili angay mabalaka, kita dapat mga Kristohanon. Listen to this. Somebody said, worrying does not take away tomorrow's troubles. Worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away
today's peace. Again, worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Meaning, worrying will never solve your problem. Kaning mabalaka ka, dili masulbad ang imong problema. Di ka matulog, di masulbad imong problema. Dili ko matulog kay mabalaka ko, wala na mabuhat sa imong problema. Pero dunay Dios nga makabuhat sa tong problema. That's why here in the Bible, we're going to look into how Daniel was able to stand courageously, fearlessly, despite of threats. He was never worried. Number one, the first medicine for worry. Number one, very simple, pero dili na to buhaton, pagampo, prayer. Prayer is the medicine for worry. Why worry when we can pray? Why worry when we can pray? That ought to be the statement. Pero kita balihon na to, why pray when we can worry? Ganahan kita mabalakad, pero di ta ganahan magampo. Amen? Hello? We know that God can do something when we pray. The church can do something. The church will perform great things for the Lord if we pray. Pero ang Kristohanon, we do not choose to pray. The Bible says in Daniel chapter 6, verses 10 to 11, that now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did a 4th time. Then these men assembled and found Daniel praying. Can you imagine? After nga napasa ang balaod, mga kaigsunan, Daniel was not deterred from his prayer life because Daniel knows his limitation. Kabalo si Daniel, napasa na ang balaod. Usa pa may nangakong mabuhat? Dili na pwedeng mausab ang balaod. Once the law has been passed, there is a ruling in the Persian Empire. Dili na pwedeng mausab. Dili na pwedeng ma-revoke ang balaod. Dili na pwedeng ma-veto sa hari para ibalik ang balaod o gustrobon. Wala na. Ang balaod na pasa na. Wala na mabuhat si Daniel. O nasayon si Daniel nga kaning mga butangan sa kinabuhi. These things are out of my control, but God can control everything. There is a God nga nagdumala sa tanan. There is a God that can do something when we cannot do anything. Munang magampo ta sa Ginoo. Kay daghan kay tagikabalakan nga wa gyud tay mabuhat. Pero siya dunay mabuhat sa dili nato mabuhat. Prayer may not solve immediately the problem. Ngun magampo man ko, pastor, nga niya ako magampo ko, mawala na yung problema. Gusto na ko karon na ako'y solusyon. Munang cash akong gikinahanglan. Ano? Gusto na ako, pastor, cash akong gikinahanglan. Kani magong Kristohan, kabalo ka nga dita magampo. Say, gusto mo guta magdali. Gusto tag instant ba, sulbad sa itong mga problema. Pero sultihan ti ka, ang pagampo, it may not solve immediately the problem. But you know why prayer is very important as it becomes a medicine for worry? Because prayer, listen to me, the opposite of worry, the opposite of fear is peace. Ang pagampo dili tuod musulbad. All the time dili ang pagampo mooy musulbad sa tanang problema immediately. Diya dayon. Pero ang pagampo makahatag og kalinaw sa atong hunahuna o kasing-kasing. It provides peace beyond human understanding. Meaning, dili nimo masabtan nga aniguman nimo ampo sa imong problema. Naa kay mabati nga kalinaw nga dili mahatag sa kwarta. Naa kay kalinaw nga dili mahatag sa basin unsa nga mga or worldly assurances. There is that peace that is beyond understanding. And when we pray, it enables us to fully trust in the Lord to
take care of our problems. Muna niingon si Apostle Paul, Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. And the word is careful. Careful means full of care. Careful, full of care. Puno sa kabalaka. Ningon siya, be careful for nothing. Ayaw pagpuno sa imuhang kasing-kasing o kabalaka. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ipahibalo sa Ginoo ang imong mga hangyo sa Dios. Kabalo ka ngano tungod kay kung mag-ampo ta sa Ginoo atong giangkon sa atong kaugalingon nga tawo ra ta wa tay mabuhat, pero siya do na siya mabuhat sa dili nato mabuhat. And so ningon ang Bible in verse number 7, while we are waiting for God's solution, unsa i-provide sa Ginoo when we give our prayers to the Lord and supplication, and the peace of God which passeth all understanding, the peace that is beyond human understanding, meaning dili nimo masabtan pero doon na kay kalinaw, shall keep your hearts and minds. Para dili ta mabuang sa tong mga problema. Para dili ta mabalaka sa tong problema. Bahalag na problema. Ang Kristohanon makakaon. Ang Kristohanon makasimba. Ang Kristohanon makadaig sa Ginoo. Ang Kristohanon makapadayon sa pagpangabig ug kalag. Ang Kristohanon makapadayon sa pag-serve sa Ginoo. Makatulog ta, makakatawa ta. Kay dunay kalinaw nga gikan sa Dios. Can you imagine kung wala ang prayer? Kung doon natin mga problema, I will tell you, wag maabot diri sa simbahan karong gabi, kikitang tanan doon ay problema. Imagine maghinuktok ra ka, mura kag iring. Ngano man ka? Na ako'y problema. Looy man na bibi, oy. Wa may problema. Kitang tanan, daay problema. Muna nga ang pinaka-importante nga imong mabuhat, ang pag-ampo. Ayaw gyud og igamay ang pag-ampo sa imong kinabuhi. Daniel knew. Motong wa gyud siya ning sugot nga mapakgang sa balaod ang iyang pag-ampo sa Ginoo. Kay ang pag-ampo dako kay kahimuan sa kinabuhi sa Kristohanon. Number 1, prayer. By the way, we are here because of prayer. Amen. Number 2, not only prayer but thanksgiving. Pagpasalamat. Daniel chapter 6 verses number 10 and 11. Naingon ang Bible. And he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed. Look at this. And gave thanks before his God. Nagpasalamat siya sa Ginoo. Ang pangutana karon, unsa may iyang ikapasalamat sa Ginoo sa panghitabo sa iging harian. Sa tawhanon nga panghunahuna, makaingon jud ka, unsa may ako ikapasalamat sa Ginoo nga ang balaod na pasa? But despite of the law that has been passed, despite sa threat sa iyahang pagtuo, despite sa hulga sa iyahang kinabuhi, nagpasalamat siya sa Ginoo. Sayon kay pasalamat sa mga maayong butang. Pero sa mga bati nga butang, gamay rang Kristohanon makapasalamat sa Ginoo. May kita mo pasalamat, Lord, thank you sa mga blessings sa imong gihatag. Pero kabalo ba ka nga ang imong gikinahanglan ang mga bati nga mga butang para malig-on ang imong Kristohanong kinabuhi. We worry. That's why this is important nga magpasalamat ta sa Ginoo. We worry when we forget that there is a sovereign God who knows and permits all things. Kabalo ba ka? Nga walay aksidente sa kinabuhi. Amen. Kung asa ka karon o unsa ka karon, dunay Dios
nga nag-arrange sa atong kinabuhi. I know. Lisod sabton, lisod tuhuan. But I believe with all my heart that as a Christian, dunay Dios nga nag-arrange sa atong dalan sa atong kinabuhi. It is never an accident that I surrendered to Bible school. It is never an accident. Nga sa elementary pa ko, I was grade 5, niingon ko sa kong kasing-kasing mag-Bible school ko. Di ko kasabot ganang mag-Bible school ko. Muna ginan ako silang Kyle kay nanghilak na sa ito sa kamsay ko. Dili gid nyo na masabtan sa pagkakaron. Pero pag abot sa unahan, makaingon jud ka na ay Ginoo nga nag-arrange sa tong dalan sa kinabuhi. Dili gid ko mutuo nga aksidente nga negosyante ka, aksidente nga gitigaan ka kaalam sa Ginoo. No. Dunay Dios nga nag-arrange sa tong kinabuhi. And ingon pa si sa kung pupanda, ingon pa si Master Ugwe, there are no accidents. Walay aksidente sa kinabuhi. No matter how difficult it is to comprehend the things that is happening in our lives today, and as we contemplate on it, rest assured tonight that God is never surprised with it. Instead, He has a plan for it. O diya na to masabtan mga kaigsunan sa kinabuhi ni Daniel, how God orchestrated the events of his life. Sugod pa nga sa dihang napildi ang nasod sa Israel o gikonquer sila ni King Nebuchadnezzar. Siguro mo na si Daniel ato nga time, gipamatay iyang mga kaliwat, gipamatay perhaps ang iyang mga family, ang iyang mama, ang iyang papa, ang iyang mga igsoon. And now Daniel was now walking with chains, going through the land of Babylon, a strange country. Pingon siya, wa na gitan eh. Biya na gid mi si Ginoo ni. Naman ang Ginoo. Lord, asa naman ka Ginoo? Unsa naman akong giadtuan, Lord? And maybe Daniel could not understand unsay nahitabo, pero wala sa kaibalo nga dunay dako kay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga ibuhaton sa Dios ito sa Babylon. God allowed his enemies to pass the law. Aron si Daniel madakpan og butang sa langob sa leyon. Og didto sa langob sa leyon, church, God accomplished His purpose. Kung walay problema, walay buhaton nga milagro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung walay problema, muna nga kung nagpray ka nga wala kay problema, dili ka kakita sa gahom sa Ginoo, wala kay ikaistorya nga panalangin sa mga Kristohanon. Di ba? Kanos ata maligon, makadungog tag testimony nga ni Kristohanon nga dunay problema, gitabangan sa Ginoo. Yeah. During the time, the first arrival of our missionary visitor, missionary Hari Aranya, he was there in Indonesia for 17 years. And the first time nga nabot siya dito, di siya kasabot. Nganong naa siya dito. Walay naluwas. Wala. Sila lang. Dili pwede ipaistorya si Jesus. Imagine ha, mabuhi pata, mabuhi baka tag di ta ka soul winning, di ta ka storya Jesus. Dili oy. Usa ka adlaw, he shared this testimony to me. Usa ka adlaw, plano na sila nga manguli. Ana nga day, nag-impake na sila. Dunay usa ka bisita nga pastor nga ning duaw sa ilaha. And he shared his problem to that pastor. Og naingon ang pastor, Brad, what if moadto ka didto sa embassy? Then mo connect ka sa ato ang Filipino ambassadors. So sige, okay. Ana nga day ha? Ana nga day, nag-impake na yung misis kay pagkahapon, manguli na sila sa Pilipinas. Malik na sa Pilipinas. Pagkabuntag, adto siya sa embassy. Pag-abot dito sa embassy, giingnan siya sa murag officer dito, nasa high position.
Ano siya nga, Sir, are you a pastor? Are you a missionary? Wala siya ning tubag. Siya, no. Siya, Sir, I think you are a pastor. I think you are a missionary. Come with me. Come with me. Kuyog siya. Dito sa, imagine na, stranger. First time nga nakita sila. Gidala siya dito sa bukid dito sa Indonesia. Sa ilang dapit. Gidala siya sa layo kay nga lugar, bukid. Og dito sa mura og barangay hall, na ay mga tao daghan kayo. Og niingon siya, wa siya kadalag Bible. Niingon ang katong naa sa embassy. Pastor, mag-preach ka sa kanila. Mag-preach ka sa kanila. Og ning adto dito, ang officer sa likod, daminaw, wali siya. Ano siya? Anong pawalihon naman ko? Nga naman ko sa Muslim country. Nagwali siya. Dili Indonesian language. Nagwali siya Tagalog language. Bisaya language. O giingnan siya, Pastor, we've been praying nga dunay ipadala ang Ginoo di nga dapit. Pastor, kaning imong gipangwalihan, mga fishermen ni nga nadakpan ng laod, Brother Danny, ng laod, nadakpan didto gidala. Pastor, we've been praying nga dunay magwali nila sa pulong sa Ginoo every day. And that day, si pastor, missionary, nahimo siyang chaplain dito sa Indonesia. Ministering. Sa pastor, mag-preach ka dito sa gusto mo. Naisakyanan nga i-provide sa iyaha. Kuha, hatod. Pag uli niya sa iyang balay pagkahapon, ang iyang asawa na ready ng mga bagahe kay manguli. Niingon, dili ta pauliot sa Ginoo. Dili ta manguli. Walay aksidente sa kinabuhing Kristohanon. Dili gyud aksidente, uy. Dili gyud aksidente. Kada sa plan. And just like Daniel, God accomplished His purpose. Una, nakita niya ang gahom sa Ginoo. Asa ka kakitagliyon nga dili mo kaog taho. Gutom kaayo, pero dili mo kaon. Asa ka kita? Tao, Kristohanon magani, digi kapugong, di ba no? Atong Domingo sa gabi, makampo ta. Wa gyud murag di gyud mo. Kung walay di mo puggan ni palayo sa lamisa, murag mo punit na gyud sa. Wa gyud ko kakaon sa lumpia atong Domingo. Basta gutom na ka. Ang leyon, imagine na stress. Ang leyon ang na-stress. Kay kakanunon kayong leyon. Pero wala gid siya mabuhat. Kay nakita niya ang gahom sa Ginoo. At that night, Daniel was thought to be dead. But Daniel was preserved by God. Because God shut the mouth of the lions. Og niingon pa si Pastor Kobe, nga buhi pa siya, nga nagwali siya, ang leyon pa daw ang nagpatulog ni Daniel dito sa langob. Og iyang gitanday-tandayan ang mga leyon. Og si Daniel, pagkabuntag, ning tubag pa sa hari, O King, live forever. I am still alive. My God is able to save me from the mouth of the lions. The second purpose nga gibuhat sa Ginoo ni Daniel, mga kaigsuonan, tungod sa pagkapriso, paglabay ni Daniel sa langob sa leyon, naluwas ang hari. Kay nakakita siya sa tinuod nga Dios. The Bible says, let's read this couple of verses. Daniel chapter 6, verses 22 to 23. My God, ingon si Daniel, my God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me. And also before thee, O King, have I done no hurt. 23,
Then was the king exceeding glad, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt, maski garas na lang, wala. Agbi ninyo, no? Kung ang Ginoo mo amping na to, wala gyud mabuhat ang kaaway sa tong kinabuhi. And so, ang hari, pagkakita niya, ang hari ning tuo siya sa tinuod nga Dios. Ningon siya in verse number 26, same chapter 6, verse 26, ingon ang hari, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heavens and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Kung wala si Daniel na tangbog sa langob sa leyon, dili makakita ang hari sa tinuod nga Dios. O usahay ang Ginoo, itugot niya ang mga bati nga butang sa tong kinabuhi, aron tigaan ta niya kusog, aron makabarog ta, aron makakita ang mga tao natos ng palibot nga doon natay tinuod nga Dios. The king was saved, and then lastly, Daniel, sa kadudalas, ang iyang mga kaaway, kitangtang sa Ginoo. Katong tanan nga nagbuhat og balaod, tanan nga ning pirma sa impeachment ni Daniel, gipangtambog sa langob sa leyon. Look at your Bible. Verses number 24. Verses 24. This verse proves to us nga gahom gyud to sa Ginoo. Naay magimoingon nga, katong mga leyon busog to. Di na to pwedeng makaon kay busog na to sila. Ingon ang Bible in verse 24, and then the king commanded that they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Them, napag pinakapait, them, sunod, their children, their wives, and the lion had the mastery of them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Imagine na, itambog ka sa langob sa leyon, siyempre, mudagan ka, kay gukdon ka sa leyon, wala yun sila nakaabot sa tumoy sa langob. Ang leyon nanugab. Tanang ning pirma sa impeachment ni Daniel, kitambog sa langob sa leyon o gikaon sila tanan. Again, kung wala gikaon si Daniel, gahom to sa Dios. Then lastly, Daniel was promoted. Human siya nga gitambog sa leyon, gipromote siya sa Ginoo. Ingon ang Bible in verse 28, so Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Wala na yung mangilabot niya. Wala na yung mangitag sayop niya. Kaya nangita niyang sayop, tuwa na sa tiyan sa leyon. Si Daniel peaceful sa iyang trabaho. Si Daniel faithful sa iyang pagtrabaho sa hari. Mga kaigsunan, angayan tang magpasalamat sa mga bati nga mga butang sa atong kinabuhi. Kay wala ta kabalo sa buhaton sa Ginoo sa unahan ni anang mga bati nga mga butang. We are to give thanks to the Lord not only for the good things but also for the bad things. Ningon ang Bible in 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. In everything, meaning bad things and good things. Everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Gitugot na sa Ginoo kay dunay plano ang Ginoo. Muna nga, doon na kay mga kabalakan, luhod,
pasalamati ang Ginoo. Di ba muratag mga buang no? Lord, salamat sa mga problema. Lord, salamat Ginoo nga na ako'y mga panginahanglanon. Muratag mga buang atubangan sa mga tao nga walay Ginoo, pero ang atong gibuhat nga pagpasalamat makahatag og himaya sa tong buhi nga Dios. Number 3 and the last, supplication. Prayer, thanksgiving, and supplication. Last verse, Daniel chapter 6, verse 11. Ingon ang Bible. Let's read this last verse. Daniel 6:11, ingon ang Bible. Verse 11. Everybody, Daniel 6:11. Everybody read. The verse is on the screen. Go. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. The word supplication comes from the word supply. Pagtagbo. Supply. Why is there a supply? Because there is a need. Kung dunay tagbuon ang Ginoo, tungod na kay dunay panginahanglanon. Because there is a need. It is the need, take note of this, it is the need that drives us to kneel before God. Muna nga, magpasalamat ta sa mga panginahanglanon nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. God is the God of impossible things. Sa Ginoo walay imposible, pero itugot sa Ginoo nga naay mga kulang sa atong kinabuhi kay para makakatunta sa pagluhod o pagpangayo sa Ginoo. The need is the one that drives us to kneel before God. And oftentimes, we worry. You know why we worry? Because the need is great. Dako ang panginahanglanon, but through supplication, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagpangayo sa atong mga panginahanglanon sa Ginoo, we are reminded that God can supply even the greatest need of men. So when Daniel asked for supplication, I wonder unsa iyang gipangayo sa Ginoo. Ug ang nibutang sa kong hunahuna while I was reading this, perhaps Daniel said, Lord, gipasa na ang balaod. Kabalo ko, Lord, sa akong gibuhat karon, itambog ko sa langob sa leyon. Tigay ko kusog, Ginoo. Proteksyon ni ko, Ginoo. Tigay ko kusog, Ginoo. Kay mo barog ko sa akong pagtuo diha kanimo. I wonder, maybe that was his prayer. Maybe his prayer that God would give him the strength and the grace. But I will tell you, after he prayed, he stood up. And wala, gyud kabasa ni Daniel, nga muatras siya sa iyang pagampo sa Dios. Daniel was able to survive because God supplied his need. His need for courage. His need for peace, His need for protection, and His need for strength. Question tonight as I close. What are your needs today that causes you to worry? Unsay mga panginahanglanon nimo nga nakahatag nimo kabalaka? Ihatag sa Ginoo. Pangayo sa Ginoo. You do not need to stress yourself. You do not need sleepless nights. Naay Ginoo nga nag-andam nga nagtagad sa atoa. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kung nabalaka ka, nabalaka sa dang Ginoo sa imong kinabuhi. That's why tonight we need to pray and we need to thank the Lord and we need His supplication. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. Maybe tonight you are discouraged in prayer. Maybe tonight you are in worry or stress. Maybe pamilya, maybe trabaho,
maybe negosyo, maybe panginabuhi, maybe related sa imuhang health, maybe related sa imuhang mga adlaw-adlaw nga buluhaton. I do not know what are your stresses and worries. Maybe the future, nakapahadlok nimo, nakapakabalakan nimo. You don't need to worry. We have the medicine for worry. All you need to do is to pray, to trust in the Lord, to thank the Lord, and to present your needs tonight. As the piano plays softly, just kneel down kung asa ka karon naglingkod and say, Lord, I do not need to worry. I do not need to stress myself. Lord, dili ko angay mabalaka. Ako ning itugyan kanimo. Itugyan sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo. Lord, I may not know why this is happening to me. I do not know, Lord, nganong nahitabo nis kong kinabuhi. I do not know, Lord. But Lord, I just want you to know, mo ni akong panginahanglanon. Lord, tabangi ko. Don't worry. Because we can pray. The medicine for worry.